hanggang ngayon nananatiling sentro ng usapin ang usapin ng seguridad sa Digo City, Davao del Sur kasunod ng pagpaslang sa dalawang barangay captain ng nasabing lugar. Sa kabila ng mga natamong papuri at prestihiyosong pagkilala ng lungsod ng Digos, kabilang na dito ang pagiging number 1 most competitive component city sa Davao Region noong 2024 at ang pagkakamit ng SEAL Good Local Governance o SGLG National Award sa loob ng ilang magkakasunod na taon. Tila ba natabunan ang mga ito ng mga kaganapang nagdulot ng pangamba sa publiko, partikular na sa usapin ng kapayapaan at kaayusan. Si Joseph Portich Cagas, na mas kilala bilang Mayor Cagas, ay unang nahalal bilang alkalde ng Digos City noong May 13, 2019 at muling nahalal noong May 9, 2022. Noong May 12, 2025 muli siyang nanalo sa eleksyon sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng lungsod na ang isang alkalde ay tumakbo ng walang kalaban. Hindi may kakaila na sunod-sunod ang mga proyektong pangkaunlaran na ipinapatupad sa lungsod sa ilalim ng pamumuno ng lokal na pamahalaan ng Digos City. Gayunman, ang dating tahimik na panunungkulan ng alkalde ay nabalot ng kontrobersiya matapos ang sunod-sunod na pagsisiwalat ng isang barangay captain hinggil sa umano'y mga isyu sa pamahalaan sa pamamahala ng lokal na gobyerno. Bagamat walang formal na reklamo o kasong naisampa sa piskalya, kaugnay ng mga pahayag ni Oscar Dudong Bukol Jr. nananatiling walang opisyal na ebidensya ang nagpapatunay sa mga aligasyong kanyang binanggit. Mari namang itinanggi ng alkalde ang mga nasabing paratang. Marami ang nanghihinayang sa mga sinimulang diskurso ni Bukol Jr. lalo na sa mga isyong kanyang tinatalakay sa pamamagitan ng kanyang mga Facebook Live. Matatandaang bago ang kanyang pagpaslang, naging matindi ang ilan sa kanyang mga pahayag. Kabilang na dito ang mga aligasyong hinggil sa isang traffic light project na umano'y nagkakahalaga ng humigit kumulang 20 million, pati na rin ang 7 million budget para sa media promotion ng lungsod. Mga isyong kanyang binanggit sa publiko bilang bahagi ng kanyang advokasya para sa transparency. Hindi may kakaila na ang mga pahayag na ito ay naging bahagi ng pamanang iniwan ni Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. dahilan upang mas dumami ang kanyang mga taga-suporta na naniniwala sa kanyang layunin na isulong ang pananagutan sa pamahalaan. Sa kanyang huling Facebook Live, formal niyang inihayag na ikukonsidera na niyang tumakbo bilang mayor sa 2028 kung saan naging emosyonal siya habang binabanggit ang umano'y mga hamon dahil sa kanyang mga paninindigan. Pagkalipas ng ilang mga araw matapos ang kanyang mga kontrobersyal na pahayag, siya ay binawian ng buhay matapos barilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Sa kasalukuyan nananatiling aktibo ngunit sensitibo ang investigasyon sa kaso. Ito'y ayon pa sa mga otoridad. May humigit kumulang 7 persons of interest, subalit limitado pa mga impormasyong maaaring ilabas habang nagpapatuloy ang investigasyon.